siyempre ng announcement regarding dun sa, music video at, pinigilan ko yung sarili ko na mapanood ko siya lahat. Though yung isa napanood ko ng buo. Ayun, kasi daw hindi mailagay sa page. So, nakalimutan ko po kasi na banggitin na dapat 'pag nag-post kayo sa page, walang titingin. Kumbaga parang mind your own, parang gano'n. Eh, lahat sa Mommy GC siya nag-post. So, napanood na ng lahat. So, mamaya, hindi na kayo manonood, kami na lang. Ako na lang pala, kasi ako na lang ang hindi nakakita ng buo. So, parang nakita ko ilang entry doon, ang kauna-unahan siyempre sila Ate LB, sila yung unang nag-post. Though, si Ate Steph una siyang nagtanong, 'no. So, siguro sila Ate Steph tapos na nung time na yun na nagtanong sila. And then si Ate LB, and then sunod-sunod, si Ate Steph, tapos si Ate Cecil, 3. Pero nung hindi ko nakita si Kuya Apple doon, tinigilan ko ng manood, wala si Kuya Apple, eh. Hindi po, talagang intentionally hindi ko po siya talaga pinanood. Kasi nga gusto ko ngayon sabay-sabay sana tayong manood. And then nakita ko meron din sila Juning, ayun, tapos meron din sila Ate Mary. Asan si Ate Mary? Ayun, si Ate Mary. Tapos si Ate Julie daw nababasa ko dun, hindi daw mailagay. Ilang beses nag-try pero hindi daw malagay, ayun. Hindi daw mailagay. So, yun po, yung iba naman humihirit na extend daw. Siyempre unfair naman dun sa nag-ano na, 'di ba? So, ang usapan ay usapan. Buti na lang si daddy ang magja-judge, hindi ako. Kasi 'pag ako ang mag-judge, panalo kayo lahat, naku kayo lahat, eh, 'di ba? Hihirit na lang ako 'pag pagka naka-decide na si daddy. Di ko lang alam kung ano yung ihihirit ko sa kanya. So, yun po, so ilan yun, 5 pa lang na 5 lang yung official. Menda pa, si Gret pa pala. So, 7, tama, 7 lahat. So, 'di ba 7? Ta yung pong iba may chance pa dito mamaya, oo, kanya-kanya. Yung wala doon, yung walang na-post. Siyempre iba yung criteria. Kung gusto niyo lang, kung ayaw niyo naman, okey din lang. Kasi siyempre dito po wala namang pilitan, 'di ba? Kung gusto niyo lang. Natutuwa lang kami kasi, 'di ba sabi doon CFS family, parang gano'n nilagay ko doon. Ibig sabihin 'pag nakibahagi kayo, talagang pamilya na kayo ng CFS. Hindi naman ito dahil dun sa 10K, 8K, 5K, pang-ano na lang 'yan, eh, dagdag na lang 'yon, 'no. Pero yung talagang gustong-gusto niyong mag-present kahit ano pa man 'yon, 'yun yung, nakakataba ng puso namin ni daddy kasi ibig sabihin talagang kapamilya kayo. Siyempre 'di ba palagi kong sinasabi, 'pag gusto may paraan, 'pag ayaw ang dami ng dahilan. So, 'wag tayo dun sa mga dahilan 'di ba, dun tayo sa sa paraan. Yun po, so God is good all the time, God is good. So, mamaya mapanood po nating lahat. So, yung mga walang entry na gusto pa ring mag-perform, impromptu dito mamaya. Yung mga ayaw siyempre uuwi na, di ko lang alam kung may magpapakain ba ulit ngayon. O kaya yung mga walang entry puwede magpakain para hindi tayo magutom habang nanonood. So, bibilisan din naman daw ni daddy kasi mga 11 o'clock tapos na tayo. Pero siyempre sa ngayon, tayo muna ay mag-focus maging doon sa mga nasa kani-kanilang tahanan, nawa po ay focus tayo kapag shine-share na po yung word ni God. Kasi ito yung pinakaimportante para sa bawat isa sa atin. Amen po? Amen. Sige po.
Sound. Yan. Naka-off pala. Alright. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Good morning. Parang nakawala pala tayo dito eh. Alright. Kuya Blue, anong title ng ano natin? Bakit di nagtatagumpay sa New Year's resolution? Yeah, alright. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na patuloy na magtuturo sa amin sa umagang ito. Salamat sa iyong anak, sa iyong biyaya. Siya yung biyaya sa amin, Panginoon, at nagkaroon kami ng totoong buhay. At ito yung buhay na walang hanggan na kailanman mananatili sa bawat isa na naniniwala at kumikilala dito. Kung kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, marapat lamang na ikaw ay aming purihin, ikaw ay aming pasalamatan, at patuloy na madakila. And we focus our mind, our hearts, our attention sa aming maririnig sa umagang ito dahil ang salita mo ay kayamanan. Ang salita mo, Panginoon, ito sa amin nagbibigay ng tunay na buhay at ang salita mo ang siyang patuloy na nagtuturo sa aming mga kanikanyang buhay. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tama lang ang temperature o? Ano may tao ba doon sa sa Sunday school? Meron. Okay. So sa likod, malakas na sa likod. Dito banda, malakas sa akin. Okay lang ako. Basta okay ako, bahala na kayo sa buhay niyo. Importante. Okay ako. Alright, so pwede naman natin buksan yung isa if you want. Pero yung dito sa gitna, okay na sila eh. No? Kaya si Tatay Jesus, happy birthday. Palakpakan natin si Tatay, birthday niya nung December 25. Talagang, kaya nga yung pangalan niya, Jesus. Kaya, ang ganda ng ng pangalan niya, December 25. Sino pang nag-birthday ng December? Wala na, napag-pray na. Si Nanay pala. Si Nanay. Kaya ang pangalan niya, Gloria. Glory to God in the Jesus, in the highest. Gloria, kaya ang pangalan niya, Gloria eh. Glory to God in the highest. Tapos, Jesus. So, may pakahulugan yung mga pangalan ng bawat isa sa. At of course, sabi natin last Sunday, that is yun ang naging message na natin last Sunday. Yung ating 3G. Ano nga yung 3G natin? The gift, giving, and the getting. Alright? At ako kasi laging advance eh. No? Yung New Year, yung Christmas last, ano ba yun? December, ba tayo nun? 20? 21? 20, no? Ngayon, December 27, o pang New Year kasi pag magkikita na tayo next year, Tama? O mamimiss ko kayo, isang taon ko kayong hindi nakikita. Isang taon ko kayong hindi makikita. So it's another year is about to end. Nag-enjoy ba kayo this year? Merong sobra na nag-enjoy kasi of course, relax, sabi nila. Merong iba talagang malaking adjustment, no? So kaya of course sa iba maybe they were affected sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, sa kanilang ginagawa. Pero merong nagsabi na bakit daw ang 2020 ang bilis? Pero kung titingnan mo pare-pares lang na 24 hours. But they felt something na so fast yung 2020. Alam niyo bakit?
Kasi 'di ba, inutik-utik tayo ng gobyerno, 'di ba? O ano lang 'yan, yung quarantine 2 weeks lang 'yan, yung quarantine 1 month lang 'yan, yung quarantine ano lang 'yan, 45 days lang 'yan, and so forth and so on. Until now, meron pa ring ano, akala natin they were looking for, kaya binibilisan natin ano, sa ating ano, kaisipan. Pero actually akala natin parang ano, napakabilis. Pero the truth is, tama lang naman, 24 hours lang talaga yung kada araw. Sa iba, it's really a tough year. Mabigat talaga this year, 2020. And don't worry, here comes another year. Amen? Meron naman tayong parating na taong. Sabi nga natin, pag tapos na, tapos na. Time to look forward, time to move forward and forget the past. It's also biblical na forgetting the past, no? And then looking forward to what is ahead. Sa iba, it's time to make a resolution. Ayan, di ba? Meron naman mga resolution. Nangyari ba yung lahat ng ginawa niyong resolution last year? O hindi na kayo gumagawa ng gano'n? Hindi na masyado, no? So pag sinabi mong resolution, anything that can be proposed is a resolution actually. Parang nagiging culture na lang natin pag bagong taon, merong resolution. Pero pag sinabi mo kasing resolution, when you propose on something, that is actually a resolution. Hindi naman ako abogado, no? Pero gano'n ang pagkaunawa ko nung time na involved tayo when doing some resolution. Of course, when it is something that you have proposed, it is also something that you have to adapt. So, pagka nag-propose ka, so therefore, you have to adapt it. Parang yung nag-propose tayo, there will be a video presentation. No? Gawa kayo ng isang, anong tawag nito? Tagalog kasi yung pagkasabi doon ni Ma'am Weng, merong parang video, presentation, at there are some criteria na sinabi, pagkamalikhain, okay? Basta yun. Basta angkop at napapanahon, parang ganon. So, that is actually a resolution. It is something that we have to adapt. No? Kaya of all the merong nagbigay ng entry, we assume na pagka nagbigay ka ng entry, you are part of the CFS family. Yung hindi naman nagbigay, ibig sabihin, hindi ibig sabihin you're not part. No? Ibig sabihin, kasi magpipresent kayo, I believe, magpipresent kayo actual. Kaya hindi nyo, ayaw nyo yung ayaw nyo mag-prepare kayo ng 1 week, talagang meron pang cut muna, di ba? Pagkapalabas. So, teka muna, mali, di ba? So, gusto nyo live. Kaya we will watch you live after service. No? Kaya, kaya maiksi lang ako ngayon. Anyway, this is just only an introduction of what I will share next Sunday. So, binibigyan ko ng magandang pundasyon so that next Sunday, tawag nito, you are already founded. No? Upang sa gayon, it's easy for you to get the message for next Sunday. But actually, this is just only an introduction of what I will share next Sunday. Amen? So, babalik ba kayo? O nasa inyo? Kung babalik kayo. Kaya nga, ang title, Kuya Blue, yung title natin? Kuya Blue? Wala akong title eh. Bakit hindi nagtatagumpay sa New Year's resolution? Okay. Kasi kanina ko lang kasi na yung title eh. No, imagine nandoon yung content, wala pang title. So, kaya dito sa screen ko, wala. Buti si Kuya Blue, meron. No? Ulitin mo nga, Kuya Blue. Bakit hindi? Alright, bakit hindi nagtatagumpay? Again, the context ng resolution, it is something that you propose. It is something that you have to adapt. So, yun ang pakahulugan natin when it comes to resolution. And then, bakit? Ako kasi mahilig ako sa tanong eh. Upang sa gayon, when you answer a particular question, meaning to say, you understand. So, it's easy to get learning through in a form of question. Upang sa gayon, pagka nasagot mo yung simpleng tanong, you have it. Ibig sabihin, meron kang nakuha kasi meron kang sagot
doon sa tanong. Bakit merong paulit-ulit na pagkakasala? Bakit merong paulit-ulit na pagkakamali? It happened? Yes. Okay? Christians are still sinning, but not a sinner. Okay? So, hindi ibig sabihin naging Kristiyano ka, ikaw ay hindi na nagkakasala. Christians still sinning. Nagkakasala pa rin. But we are not sinner. Okay? So, nagkaroon ng shipment, ano? Nagkaroon ng pagbabago. Okay? So, nagkakamali ka man, nagkakasala ka man, you are already forgiven. Okay? Pagka nagkamali ka, nagkasala ka, actually, hindi mo pa ginawa ang kasalanan mo, you are already forgiven. Pinatawad ka na. Okay? Pero, hindi naman ibig sabihin na, ibig sabihin, gawa na lang ako ng gawa. Anyway, the grace of God is there. Meaning to say, you don't understand the grace of God if that is the case. Hindi mo lubusang naintindihan yung mensahe ng Pasko kasi ang mensahe ng Pasko, it is the grace of God. Christmas is about His glory, sabi kanina. Christmas is about His grace. So, ano yung grace? The grace is still the gift. Kaya nga si Jesus, siya yung pinaka-gift. And when you accept that gift, you will become a gift to those na makakasalumuha mo. Tama? Pag tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo yung regalo, nagkaroon ka ng regalo, ikaw ngayon na tumanggap sa regalo, nagiging regalo ka sa mga magulang mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo. So, na-transfer ka, naging gift ka. Tama? Regalo ba kayo sa inyong mga mahal sa buhay? Yes. Tama? So, when we receive that gift, we became also a gift sa ating mga mahal sa buhay. Kasi merong nangyari sa atin. At tinanggap natin yung gift na yon. Kaya, napakahalaga na ng tamang paniniwala. Kasi, ito ay magdudulot lagi ng tamang pamumuhay. Okay? So, importante yung tamang paniniwala. Tamang paniniwala in a sense, you understand what you believe. Okay? Kasi, pag hindi mo na naintindihan yung inyong pinaniniwalaan, una, pag mali ang pinaniniwalaan mo, it will not translate into what is good, into what is right. Kasi mali nga. Okay? So, hindi siya, tawag nito, mata-translate into something good. No? Kaya nga lagi natin sinasabi, pag nagtanim ka ng papaya, magbubunga ng papaya. Okay? Pag Ate Lorets, tinanim mo yung babaeng papaya, na nakita niyo ba sa picture yung babaeng babae, no? Yung yung papaya, no? So, kasi daw pag yung papaya daw babae, namumunga. Tama ba 'yon? Pag lalaki, bulaklak lang. Kasi yung lalaki nagbibigay lang daw ng bulaklak. wala siyang kakayahang mamunga kasi lalaki nga siya, di ba? Tingnan niyo pati sa merong babae, merong lalaki, no? Parang sa mga lovebird na nandiyan sa labas, di ba? Sabi niya, alin diyan ang babae? Sigurado isa diyan babae, isa diyan lalaki, sabi niya. Kasi pagka naglalambingan sila, ibig sabihin isa doon babae, isa doon lalaki. Sabi, kaya lang hindi natin alam alin diyan ang babae, alin diyan ang lalaki. Sabi niya. So merong nagturo na yan. Blue daw ang ilong. Ano 'yon, lalaki 'yon? Lalaki ba 'yon pagka blue ang ilong? Dito na lang, Kuya Jun, lapit mo na lang. Ayan. Kaya lamang yung malalaking church ngayon, kasi they can, mas marami yung capacity. Tayo talagang lang, capacity lang 50%. Anyway, sa susunod, bubutasan natin yung second floor na yun. Nandun sila. So, napakahalaga yung tamang paniniwala. And at the same time, tamang paniniwala at tamang pagkaintindi. Upang sa gayon, pag tama, sabi natin? Magdudulot lagi ng tamang pamumuhay. Okay? So that is the effect.
When you started right, definitely you will end up right. At ang manifestation ito ay magiging tama. Para masinabing tamang paniniwala, magta-translate siya at tamang gawain. Kasi yung paniniwala mo ito ay tama. Say yes. Hindi kabaligtaran naman hindi kabaligtaran na tamang gawin muna sa lahat ng oras. Sa iba, kabaligtaran naman. Tamang muna yung ating gagawin upang sa gayon, tama yung magiging natin. Magiging paniniwala o para magkaroon ng tamang pamumuhay. It's not the opposite, no? Hindi pwedeng gawin muna natin ang tama, total malalaman natin tama din yan. Parang that is the opposite, hindi siya. Now, this is the very reason why we go to church. Okay, so ito yung dahilan, bakit kayo pumupunta sa church? Bakit kayo pumupunta sa ating bahay-sambahan? To gain understanding. Ngayon, when you go out, tiyak meron kayong dala-dalang pagkaunawa sa pag-uwi ninyo sa inyong mga kanyang paanan, no? So you gain understanding, meaning to say, you have something to believe. Kasi meron kang nakuha pangunawa. So therefore, pagka naunawaan mo, you have to believe what you have understand. Okay? And definitely, the Holy Spirit will convict us according to our understanding. So ganun ang nangyayari sa atin sa church. No? Ito yung nagpapa-excite sa atin. When you go to church, it will be another enlightenment. Kaya nga sabi ni Ma'am Weng kanina, so it's time to listen to the Word of God. It's time na, tawag nito, ihanda natin ang ating sarili. That excites us. Tama? So every Sunday, you get something for free. Amen? Di ba pupunta lang kayo dito, you get something for free? Di ba? May take-out pa, kung minsan, Di ba? You get something for free. So it excites us, But actually, that is you gain understanding. When you gain understanding, it illuminates your life. So gumaganda, lumiliwanag ang ating mga kani-kanyang buhay. When you gain understanding, you get information. And at the same time, you get clarification. Ibig sabihin na ayos, nakaklarify yung mga bagay-bagay na malabo sa atin. But when you go to church, you are being enlightened. Amen po? It happened, di ba? Pagdating nyo dito, ibang pakiramdam nyo, di ba? Dumating kayo dito, gutom kayo, pag-uwi nyo busog. Sino ba magpapakain ngayon? Di ba? So may nadagdag sa buhay natin, no? Kaya nga kung may pagkain, sabi nga natin, it will be additional calories. Di ba? Of course, when you say calorie denotes energy. Di ba? Medyo science to, no? Andito si science teacher natin, Tapos na ako sa English. Pag sinabi mong calorie, kasi akala natin, pag nakakaisip tayo ng calorie, masama yan. Calorie yan, di ba? But actually, it denotes energy. It's stored inside the food. So may energy, no? Inside the food. At ang energy nito, ito ang gagamitin ng iyong katawan. Ayan. Ngayon, pag sumobra lang yung calorie yan, nag-expand ka. Di ba? So, hindi mo nagagamit yung nagiging glycogen. So, nandun, hindi mo nagagamit yung na-get mo, di ba? So, yung calorie, walang masama sa calorie. It is just the unit of energy. Yan, calorie. O kaya, yung iba, another unit of energy, joules. No? What's the difference between calorie and joules? Parang engineering na. So, it's different, unit lang, meron lang silang value. Parang 1 calorie, dyan lang bang joules yung 1 calorie? I think 4 point something yata, no? Yung ilang calorie into joules. Anyway, it adds to us, no? Parang pagkain, it adds calories. Then you will use that calorie. No? Energy is stored in a food. Gagamitin mo. Kaya ka nakakakilos, kaya ka nakakapagtrabaho. Imagine kung hindi ka kakain. Paano, di ba? Marami kang activities na gagawin. So you need these calories. So you need the Word of God upang sa gayon,
ito mismong mag-i-enlighten sa atin, mag-i-illuminate sa atin. Parang nirelate lang natin sa pagkain. Sa church naman, kompleto tayo, di ba? So, may pagkain tayo ng salita ng Diyos. Umuuwi tayo na meron pa rin pagkain na in our physical body. So, we're balanced, no, sa ating ano. Hindi lang laging kain-kain, kundi pagkain ka, make sure you have to consume that calories. Upang sa gayon, hindi ka, anong gusto mong laki, pag ano, no, kaya pag ano. So, you have to consume, ano, na, na energy. Parang pag kumain ka ng maraming sweet, kailangan magpapawis ka para, tawag nito, i-consume mo yon yung, sabi ni Mama, hindi ako kumakain ng sweets, ayaw niya kasi magpapawis. Alright, sabi sa Proverbs 4:7, no? Sabi dito, wisdom is the principal thing. Sabi niya. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, sabi niya, get understanding. So, wisdom is the principal thing. You get wisdom sa Word of God. So, every time you listen to the Word of God, this Word of God, it gives us wisdom. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. And then, with all thy getting, sabi niya, get understanding. Parang last Sunday, di ba, meron tayong getting. Meron tayong 3G. Ano sabi natin? Gift, giving, and getting. Tapos sa Christmas, nag-send ako ng message. Nag-message ako 3F. No? Nag-send ako sa ano. Nabasa niyo ba yung 3F? Ano yung 3F? That is faith, family, and friends. So if you have 3F, that will fill your heart with love and joy. Sabi ko dun sa message natin. This 3F, it will fill your heart with love and joy. Ano yung 3F? That is faith, di ba? Sino ang nagbibigay kagalakan sa iyo? That is the kind of faith that you have. Tama. Meaning to say, kaya ka nagkakaroon ng kagalakan because you have faith. Ano yung faith na yon? Faith in the promises of God. Faith in the Word of God. So faith itself, it gives you love, it gives you joy. Much more your family. Amen. Kaya nga Christmas is for the family. Kaya nga, meron kayong family presentation. Tama? Hindi na kayo, hindi na kung saan kayo nagsipunta to have a presentation. Ano ba ito, love, mainit o maligamgam? Tama lang. So, that is the concept, no? Upang sa gayon, you will have a bonding with your family. No? Because family gives joy. Yes? Hindi ba kayo masaya't nakakulong kayo, sama-sama kayo magkapamilya? Di ba? So, may time kayo na, tawag nito, yan, gawa kayo ng video presentation. Okay? It's the time na parang you just simply enjoy, no? Being together. No? Alam ko, hindi nyo naman iniisip ang price. Actually, yung price, biro lang yun eh. Right? Sabi na. Di ba sabi ni Kuya Blue sa 27 ngayon, ano ba yung 27 sabi mo? 28 pala yun. Yung parang, ano ang tawag ito? Parang biruan lang, ano? So malaki talaga yung power ng monetary form, no? Talagang merong tawag ito, nakakapagpasigla. merong motivation, ano? But actually, the message there is that yung family, we try to be strengthened. Okay. So that is what we have in Christ's faithful servant. We want to strengthen the family through the faith that you have. If you have a right understanding of your faith, definitely the family will get strengthened. Amen. Kaya nga you have na-enlighten tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, if you don't understand what are those getting, ano ba yung nasa eco bag na tinanggap ninyo? Ano ba yung nasa sako na tinanggap ninyo, no? Pag hindi nyo naintindihan yan, basta tinanggap nyo lang, hindi nyo naintindihan, parang walang gamit. Tama? Bawa, yung isa, yung spaghetti, nilagyan mo ng fruit salad,
So, anong lasa, di ba? So, hindi tama yung blending. So, therefore, wala yung pakinabang. Kasi, meron kang ang na-get, but you don't understand what you get. So, meaning to say, hindi mo ma-enjoy the intention of that gift. Amen? So, right mixture yon. Kaya alam nyo dapat ano yung pagsasamahin nyo, alam nyo dapat yung hindi ninyo pagsasamahin. That is right understanding, no? Even though you have the gift, you have the getting, if you don't understand what you get, sayang. Tama? Hindi mo makukuha yung full benefit. Why? Because you don't understand what you get. Amen po? Mamaya yung spaghetti, nilagyan mo yung nakalagay sa sakot, pinagsama mo yung spaghetti. Anong lasa nun, di ba? Pwede rin, fruit salad tsaka bigas. Pagsamahin mo, masarap ba yun? So, naintindihan mo, di ba? If you get the package, sabi niya, kaya nga may package, meaning to say, alam mo kaagad what is at stake on that package. Okay, so meron kang spaghetti, meron kang fruit salad, meron ka pang another salad, tapos may kanin ka pa, di ba? Tapos may may ham ka, ipapalapan mo sa spaghetti yung ham, parang So, sabi ng iba, ba't may ham, walang tinapay? Sabi niya, ba't walang tinapay? Sabi niya, pumalengke ka naman, di ba? May pumalengke na, bili ka na dun sa pamalengke na. Di ba? So, nandun yung you understand. May purpose, bakit ganon, di ba? May purpose, bakit ganon ang mga binigay. Pero kung hindi mo alam yung blending, nung food pack, sabi ko nga, you will not enjoy. Amen. Pag hindi mo alam yung blending, yung ibinibigay sa atin na salita ng Diyos, hindi mo naintindihan, you don't enjoy the Word of God. Kaya when you go to church, parang napipilitan ka lang. Why? Kasi, tawag nito, mali ang expectation mo, mali yung understanding mo why you go to church. You go to church, you will gain understanding. And then, it enlightens your life because you have the right understanding of the Word of God na ating tinatanggap every Sunday. Say amen. All right. Anong meron? Understanding of what? Of course, you have to understanding yung ating relasyon sa ating Panginoon. Understanding na, sabi natin, with all thy getting, sabi niya, get understanding. Meron ka nang natatanggap, unawain mo na yung iyong natatanggap. Nakakarinig ka na rin ng salita ng Diyos, unawain mo na yung mismong salita ng ating Panginoon. Intindihin natin, unawain natin. Sabi nga natin yung our relationship to God. This relationship is rooted in the will of God. Amen? And of course, the will of God is the Word of God. Kaya nga, if you want to know the will of God in your life, you have to know the Word of God. Kasi through the Word of God, nare-reveal yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alright. So, this will be the text na ating titignan is from Genesis chapter 1, verse 12. Why Genesis? Kasi Genesis in the beginning. Masarap gamitin ng Genesis kasi start a year, di ba? In the beginning. What is the first book in the Bible? Genesis. What is the first word in the Bible? In the beginning. Di ba? So, pero hindi yung chapter 1. Titingnan natin yung chapter 3. Then we have to look at it. Anong nangyari sa tao? Diba? Bakit nagkaganon? Lahat ng tao magsabi ng yes. Anong nangyari sa'yo? Parang ganon. Diba? So, you will see the flow, what happened. No? Kaya no wonder, noon pa pala it was already presented. Tapos, here comes eto. Sometimes you question what you don't know. For all you know, it was already nangyari na noon pa man. Okay? And then, ito yung bunga ng pangyayari na yon. Inisip nyo naman ang kasalanan, di ba? So, titingnan natin what happened. Bakit ganun ang nangyari? Sabi sa Genesis chapter 1 verse up to verse 12, ASND version, ang salita ng Diyos. Ang title dito is ang pagkakasala ng tao, sabi niya. Verse 1, sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos,
ang ahas ang pinakatuso. Okay. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Okay. Of course, Satan came in the garden through the body of a serpent. No? Ah, hindi ibig sabihin ng lahat ng ahas satanas, di ba? kaya tuloy ang image ng ahas pangit talaga, di ba? Walang ewan ko, meron bang nag-aalaga ng ahas? Meron pa rin ano. Kulay yellow, kulay green, kulay gray. Pero hindi siya masarap alagaan, ano? So he just came through the body of a serpent, no? And then yun lang, no, na he came to the body of the serpent. But when he came, man is really flawless. Man is really perfect. He had never sinned, no? Nung dinatnan niya, okay? Kaya nung dumating siya, yan na, di ba? But man is perfect nung time na pagkalikha ng Diyos sa tao kasi kawangis tayo ng ating Panginoon. Now in verse 2, sumagot ang babae. Perfect pa sila that time. Sumagot ang babae, makakain namin, sabi niya, ang lahat, ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan. Okay? Sabi niya, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin yon, sabi niya, mamamatay kami. Okay? Now, alam nila, tama? Alam nila na makakain lahat ng anumang bunga doon sa halamanan. Tapos, alam din nila yung hindi dapat. Alam din nila yung ipinagbabawal. Alam yung pwedeng kainin. Parang ikaw, di ba? Pagka nasa age ka na, tawag nito, ito hindi mo na pwedeng kainin. So, meaning to say, pag alam mo, tapos kinain mo, okay? So, meaning to say, alam mo rin ang idudulot. Tama? So, you make your own choice. So, they were perfect, they were flawless, they were sinless. Alam nila yung dapat pwedeng makain at saka hindi makakain. Okay? Now, pagdating sa, sabi dito? Sapagkat sinabi ng Diyos, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Okay? Sapagkat sinabi ng Diyos, okay, na hindi na kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong yon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. So they know the effect. No? Sinabi ng Diyos. So meaning to say, alam nila ang sinabi ng Diyos. It's really clear, very simple, easy to understand yung sinabi ng Diyos. And pagdating doon sa verse 4, pero sinabi ng ahas. Okay? Hindi totoong, sabi niya, mamamatay kayo. Okay? Verse 5, sinabi ng Diyos, dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo. Okay? In the first place, magkatulad na sila ng Diyos. Di ba? Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Meaning to say, magkatulad na. Okay? So, alam na nila na magkatulad na sila. Okay. Now, pagdating sa verse 7 o verse 6, nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan. At ang bunga ay parang masarap kainin, yung mansanas. O hindi pala mansanas, no? At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Okay. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Okay? Now, sa una, alam nila na yung sinabi ng Diyos. Okay. Now, they have their choices, no?
Maniwala sila o hindi sila maniwala. So, nandun sa pagpapasya ng tao. But the word, it was already established. Sinabi na sa kanila. Okay? Maniwala sila o hindi sila maniwala. No? Pagdating sa verse 7, ano sabi dito sa verse 7? Pagkatapos nilang kumain, merong nangyari, di ba? Naalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. At napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Okay? Ang sabi ng ahas sa kanila, magiging katulad niyo siya. Pero ang totoo, magkatulad naman talaga sila ng Diyos at saka ng tao. Okay? Parang they want to strive more to be like God, in which they were already like God. Tama? Gusto pa nilang maging Diyos, maging kagaya ng Diyos. Kagaya na nga sila ng ating Panginoon. Now, in verse 8, pagdating ng hapon, narinig nila at lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasan ka? Okay. Kanina na dati naman silang hubad, nalaman nila. No? But prior to that, hubad naman sila, di ba? But they were clothed in the glory of God. Yung glory ng kalwalatian, they were clothed with that. Then, nung nangyari, naalaman nila ngayon na hubad sila. Tama? And then, nagtago pa sila sa mga puno doon. Okay? Then, verse 10, sumagot ang lalaki, sabi niya, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Okay? So may nangyari, di ba? Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinasabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? And verse 12, sabi niya, sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy at ano sabi niya? Na yun at kinain ko. Okay? So they hide themselves in verse 8 from the presence of the Lord. Now question, bakit sila nagtatago? Meaning to say, kasi they feel guilty. Di ba? They feel condemned. Kaya sila nagtatago. Di ba? Pero alam naman nila, sila lang naman nandun, di ba? So, nandun yung they feel guilty. Nung nagkaroon sila ng feeling guilty or feeling nila they were there is condemnation kasi nga doon sa kanilang gumawa. Nagbunga ito ng pagkatakot. Okay? Bakit kayo nagtatago? Ano sabi nila? Natatakot po kasi kami. It all started with fear. Nagkaroon ng pagkatakot. And then in verse 12, pagdating sa verse 12, sabi niya, sumagot ang lalaki, di ba? Sabi niya, ang babae po kasi. Okay? So therefore, teka muna, parang naninisi na siya. Di ba? Parang naalala niyo nung nagkamali kayo, sinisi niyo ba ang sarili niyo? Ikaw kasi eh. So merong blame games, di ba? Meron yung merong pagkakamali, pagka nagkamali tayo, minsan, naghahanap tayo ng masisisi. Okay? Pero hindi mo kaagad nakikita ang sarili mo. Ito ay iyong sinisisi. Pag sinisisi mo naman, tingnan mo, wala kang pupuntahan. No? Kasi pagka nagkamali ka, naghahanap ka ng masisisi. Maganda ba yon? Hindi maganda, di ba? Tapos, kung wala kang masisisi, sisihin mo rin ang sarili mo, hindi rin maganda. Tama? Wala kang pupuntahan. No? Pag sinisisi mo ang sarili mo, hindi rin maganda yon. Pag nanisi ka naman, hindi rin maganda.
So meaning to say, parang wala kang way out doon sa, ano sabi mo? Huwag ka na naman magsisi. O kaya, yung iba naman, spiritual sila masyado, sinisisi si Satanas. Di ba? Di ba? Sinisisi yung diablo, di ba? Parang, tawag nila, sinisisi, di ba? Naghahanap ka ng ano, mapagbubuntungan mo. Kaya ako naman kasi nagawa to. Sabi mo kasi ano but in the first place, it is your choice. Yes or no? Yes. Now, kung haharapin at susolusyonan ang pinagmumulan ng sinful behavior, hindi na ang mga ito ang magdo-dominate sa ating buhay. Amen? No fear, not feeling guilty. Di ba pagka nagkamali ka, nagkasala ka, you feel guilty. Diba? You feel condemned. There is fear. Diba? How can you live life? A life that you enjoy if you have this. Kung meron kang condemnation, meron kang fear, diba? Hindi mo ma-enjoy yung buhay mo bilang nakaugnay sa ating Panginoon. That's why ito ang titingnan natin. Yung sabi natin na kung haharapin at susolusyonan ang pinagmulan nito, hindi na ang mga ito ang magdo-dominate o hindi na ang mga ito ang maghahari sa ating mga kani-kanyo. Amen. Kaya ngayon question, bakit hindi nagtatagumpay? Okay? Parang yung damo, bakit labas lang ng labas yan. Kasi hindi mo tinanggal yung pinakaugat. Okay? Pag tinanggal mo yung pinakaugat, wala na yan. Wala nang susulpot dyan. Amen? Kasi tinanggal mo na yung pinakaugat. Amen po. That is our intention. Kasi hindi na natin kailangan magtagumpay kasi tagumpay na tayo. Kasi tayo ay nakaugnay sa ating Panginoon. Romans chapter 6 verse 12, sabi dito, ito yung bagong buhay kay Kristo. Nakaugnay na tayo sa Panginoon, di ba? Ano ngayon ang masasabi natin? Sabi niya, Romans chapter 6, verse 1 and 2 pala, hindi verse 12. No? Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Sabi niya, para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin. Okay? Verse 2 sabi niya, hindi maaari. Sabi niya, hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Okay? So, that's why we are not called sinners. Diba? Hindi na tayo makasalanan. Though we sin, but we're not sinners. Kasi wala ng kapangyarihan ang kasalanan. Sila na merong kaugnayan, sila na nakipagrelasyon sa ating Panginoon. Amen? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos? Okay? Kaya nga, di ba, anong nangyari? Nung tayo ay nakakilala sa Panginoon. Kung ikaw ay empleyado, hindi ka, sa pagkakilala mo sa Panginoon, tamang pagkaunawa mo sa kanyang salita ng Diyos. Lahat ng Kristiyanong empleyado na mamasukan, hindi sila nagiging abusado. Tama? Lahat naman ng Kristiyano na sila yung nagmamay-ari, sila yung pinaka-boss, hindi naman sila nagsasamantala. Tama? So that is the fruit, di ba? So meaning to say, nagiging maganda ang kinalalabasan ng iyong buhay sa pagkakaroon mo ng relasyon sa ating Panginoon. Amen po. So nagiging balance, no? Pag empleyado ka, hindi ka abusado. Pagka may-ari ka, hindi ka mapagsamantala. So that is the fruit, okay? Ng nagiging bunga nito, sabi niya. Aba, hindi maaari, sabi niya, hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil, sabi niya, ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. In verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Okay? Para hindi ninyo sundin
ang masasamang hilig nito, sabi niya. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Kaya nga yung kasalanan, hindi na siya naghahari, okay, sa buhay ng mga mananampalataya. And in Hebrew chapter 10, verse 26, as I end with my introduction, paksi lang tayo, di ba? Sabi ko. Hebrew 10:26, paborito to. Sapagkat, sabi to, kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, sabi niya, wala nang handog na may aalay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Okay? Sapagkat kung ano, sasadyain. Okay? In other translation, tinignan ko yung ibang translation. Sa Tagalog, di ba, ang term niya, sasadyain. Okay? In other translation, TPT version, sabi niya, for if we continue to persist in deliberate sin, okay, after we have known and received the truth, there is not another sacrifice for sin to be made for us. Sabi niya. Sa Amplified, sabi niya, for if we go on willfully and deliberately sinning, lahat ng nagkakasala pa magsabi ng yes. Yes. Okay, sabi niya, sinasadya ba? Sinasadya ba? Parang sa basketball, di ba? Pagka about to shoot na niya, deliberate pa mo, yakapin mo na lang siya para hindi niya ma-shoot. So, intentionally. So, meaning to say, sinasadya, di ba? For if we go on willfully and deliberately sinning. Now this verse is dangerous if you don't understand. Okay? Kaya nga yung question na ano yung pinagmumulan ng willfully and deliberately sinning na to? Okay? So ano ba yung kaya nga if you don't understand this verse, and if you don't have the right understanding of this verse, diba, you always blame yourself. Kasi tingnan mo, very tough yung sabi niya na if we continue to persist in deliberate sin after we have known and received the truth, do we receive the truth? Yes. Tama? There is not another sacrifice for sin to be made for us, sabi niya. For if we go on, sabi niya, if we go on willfully and deliberately sinning, nagpapatuloy, sinasadya, after receiving the knowledge of truth, there is no longer remain a sacrifice for our sin. Sabi niya, so yung pinagmumulan ng willfully and deliberately sinning, sabi niya. May nagsasabi na yung willful sin daw ay you did it on purpose or intentionally. Okay. Pag sinabi mong willful sin daw, you did it on purpose. May purpose ka. And you do it intentionally. Another question, tama bang sabihin na lahat ng kasalanan ay willful? Tama bang sabihin lahat ng kasalanan ay deliberate o sinasadyang gawin? Okay? I believe lahat ng kasalanan sinasadya. Diba? Tama? So, kaya nga yung question, sabi natin, it's really a question, a liberating question that we will set free. Okay? So, mali yung sinabi mong willful sin na sinasabi natin na on purpose. Kaya ko naman nagawa
Hindi ko alam eh. I don't think so. Amen. Lahat ng ginawa, lahat ng sin, it's a willful. Okay? Ito ay ginawa. Parang si si Eve, 'di ba? Na alam niya yung kanyang ginawa. It's very clear na alam niya yung sinabi ng Diyos. And yet, he made a choice. Okay? So it's a willful. No? Ibig sabihin, sarili pa rin niyang pagpapasya. Remember, all sin are willful. Lahat ng kasalanan, lahat ng pagkakamali, you do it with your own choice. Yes or no? Yes. Alam mo, mali yan, and yet you still did it. That's willful. Tama? Alam mo pa rin, di ba? Kaya nga sabi natin, nasabi ko sa virtual natin Wednesday, sabi ko doon na the Lord cannot override your choices in life. Ibig sabihin, may mga choices ka na though God presented it, parang here is the blessing, here is the curse, pero mas maganda yung blessing na lang. Sabi niya, but still, you have the right to choose kung ano yung pipiliin mo. Amen? So, sabi natin, Christians are sinning but not sinners. Bakit tayo napupunta sa ganung kalagayan? Ano ang dahilan at ano ang pinagmumulan? Alright? And last verse, if the Son makes you free, sabi natin, then you are unquestionably free. Okay. So if the Son sets you free, in NLT version, you are truly free. Okay. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Sabi naman ni NIV. Now, sabi natin, ano ang dahilan? Ano ang pinagmumulan? Bakit tayo napupunta sa ganong kalagayan? Kristiyano, hindi Kristiyano, okay, napupunta sa ganong kalagayan. But always remember, all sin are willful sin. Lahat ng kasalanan, ito ay alam mo na ito ay kasalanan. Question, bakit ka napupunta sa ganong kalagayan? But definitely, hindi ka masaya sa ganong kalagayan. And paano ka makabalik? Kaya nga, may mga Kristiyanong tumitigil eh. Diba? Mayroong Kristiyano na ang tagal na nila, bawa, they go to church, and yet they stop. What is the problem? Bakit sila natitigil, napapatigil? Diba? At ayaw nating mangyari sa bawat isa yan. Gusto natin na whatever resolution, it is something that you propose and then something that you have to adopt. Ito ang mangyayari sa ating mga kani-kanyang buhay. Amen? Definitely, we are already free because we have the Son. Amen? Kaya sabi na, if the Son sets you free, you will be free indeed. Kaya nga, yung buhay Kristiyano, sa iba, akala nila hindi maganda, akala nila hindi mabunga, akala nila walang nangyayari. A matter of, how you understand it. Okay? That's why, through the Word of God, na-illuminate tayo, nabubuksan ng ating kaisipan. At ito ang nagpapalaya sa atin. And then, that is the time na na-enjoy natin yung ating buhay bilang isang mananampalataya. Amen? Of course, our prayer na tayong lahat ay magiging malakas. Amen? Nalampasan nga yung 2020. Di ba? Even more, tapat ang Diyos sa 2020. Hindi ibig sabihin na hindi tapat ang Diyos in the year 2020. Patapos na nga, nandito ka pa rin. So, mean to say, the faithfulness of God is there. Hindi nagbabago ang sa ating mga kani-kanyang buhay. So, our prayer is that ma-enjoy natin this kind of relationship na meron tayo sa ating Panginoon. Amen? So, that is the foundation na gusto natin ilatag. And the question of, tama bang sabihin lahat ng kasalanan ay willful, deliberate, o sinasadyang gawin? So, it will be expounded
next Sunday. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, salamat at ang Diyos ang siyang patuloy na gumagawa, nagtuturo sa atin. At I hope we have established the right foundation. Kung ano ang nangyari noon, diba? Parang yung sabi natin last Sunday, yung mensahe ng Pasko noon, ngayon, parehas lang, magpakailanman. Okay? Tapos yung pangyayari in the beginning, ito pa rin ang nangyayari sa kasalukuyan. At kung ito pa rin ang nangyayari sa kasalukuyan, are you prepared to face, tawag nito, harapin, at kung paano ang ating gagawin. Importante, paano ang ating gagawin. And definitely the Holy Spirit will be the one who will teach us to overcome such thing sa ating mga kani-kanyang buhay. Hindi kaya masarap ang magkamali at magkasala. Diba? But it happened sa ating mga kani-kanyang buhay. But the question is, paano mo ito, pag dumating ito, are you ready? Okay. Parang sabi ng Pag-asa, merong parating na bagyo, 'di ba? Kung minsan yung iba sabi nila, ano bang bagyo yung masyadong malakas nitong nakaraan? Na talagang magkadikit-dikit, 'di ba? Magkadikit-dikit, 'di ba? And iba-iba yung katangian nila, yung iba maulan, yung iba mahangin, 'di ba? Pero dahil napaghandaan, sabi nila, parang feeling nila wala lang kasi nga napaghandaan eh. Tama. Yung iba naman, halimbawa napaghandaan, sobra naman itong Pag-asa. Sabi niya, pagkalakas-lakas, wala lang pala. Sabi mo, di ba? Hindi, ang ibig sabihin, naghanda ka, di ba? You prepare yourself, di ba? Para meron kang bubuhatin, di ba? Pag alam mo, ay ano yan? Halimbawa, tawag nito, sabi kasi ni Ma'am Weng last Sunday, isang sakong bigas. Di ba? Nag-imagine ka, mabigat yun, di ba? Mabigat yun, di ba? Parang iniisip mo na mabigat yun, poporma ka talagang yung bigat na yun, di ba? Tapos nung nakita mo, just the same, sabi niya, isang sako pa rin, di ba? So, kaya nga, when you understand, pagka naka-quantify mo, you prepare yourself. Tama? So, alam mo, bibit-bitin mo 50 kilos, tawagan mo si Kuya. Si Kuya. Di ba? Pagka nakita mo, 10 lang, tawagin mo si Julie. Kaya na yan. Di ba? Kasi, alam mo, di ba? You quantify. So, you prepare yourself according to your understanding. So, bubuhatin mo 50, you prepare for more energy, di ba? Bubuhatin mo 10 lang, so you prepare for that particular energy. The same thing, alam natin, all it happened. Yung pinag-usapan natin, all it happened ito sa atin eh. But, paano mo quantify, how you prepare it, pag dumating, how you address it, di ba? So, that is the beauty of the Word of God. So anyway, sabi nga natin, lahat ng bagay dito sa mundo, mapaparam, mawawala. Pero ang salita ng Diyos, lahat ito ay mangyayari. Amen. So prepare yourself to the Word of God na mangyayari naman talaga ito sa ating buhay. Kaya nga anong ginagawa natin? We just simply believe the Word of God. Kasi mangyayari, you just simply believe. Amen. There is something in the Word of God. Amen? Merong maganda doon mismo sa salita ng Diyos. Kaya nga, patuloy natin tinitignan, patuloy nating sa magitan ng salita ng Diyos kung sino tayo sa ating Panginoon. Amen? You will see the beauty of creation pag tinignan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. That is the beauty of creation. Diba? Diba? That's the beauty of the creation of God. Yung katabi mo. At magpasalamat ka at hindi mo siya kamukha. That's the beauty of creation, di ba? Hindi tayo pare-pareho. You have to be thankful at hindi mo kamukha. Di ba? Merong unique. That is the beauty, di ba? Kasi, sabi nila, yung ganda daw nasa tumitingin yan. So, meaning to say, kung lahat ng tingnan natin pare-parehas, hindi mo na makikita yung ganda. Kaya, you will always see the beauty of creation of God. Amen? Kaya nga,
Kailan ba yun nakita yung mga planeta nagsasalubong? So, you will see na nagtatabi-tabi, di ba? Parang natutulala ka na lang, di ba? That's not, of course, science in a sense na nakita mo, na monitor nila na gano'n. Pero yung mangyari at nangyari, that's not science anymore. That is the creation of God. That is the beauty na yung kapangyarihan ng Diyos na we truly appreciate the goodness of God sa ating mga kanila. Amen po. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat. At ikaw ang siyang patuloy na nagtuturo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na sabi mo, Panginoon, when you set us free, we are free indeed. Patuloy namin kinikilala ang iyong anak na naipagkaloob sa bawat isa sa amin. Pinaniwalaan namin, kinikilala namin, at kasama namin sa aming mga kani-kanyang buhay. And we believe, Lord, we continually enjoy this gift you have given to us. And this gift we will treasure hanggang sa ikaw ang siya'y dumating na sa aming mga kani-kanyang buhay. Patuloy ka namin pupurihin at pasasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord.